So, hi guys! Ako nga pala si Joanna Lee at ito yung first ever story time ko dito sa aking Flash na channel sa YouTube. At gusto ko lang i-share to kung isa kayo sa mga aspiring OFW na palaging nabibigyan ng chance pero hindi matuloy-tuloy. Isa ako sa mga yun. So, gusto ko lang ikwento to kasi hindi ito masyadong alam ng mga friends ko, ng mga malapit sa akin. Bale, pamilya ko lang nakakaalam nitong storya ko. So, umpisan ko na kaagad. Ever since 2015, isa ako dun sa mga kabataan na nagtatrabaho sa electronics company na engganyo mag-apply abroad. 22 years old ako noon. So marami kaming mga katrabaho ko na nababalitaan ko na for interview na, nakapasa na sa interview, nagre-requirements na sila. So ako din medyo na engganyo ako na hala, ako din kaya. And ako noon, high school graduate ako. Habang nagtatrabaho ako noon, hindi ko naisip na magiging isa siya sa mga hadlang kung bakit limited lang yung chances. So, nag-try ako noon. May dalawa akong agency na pinuntahan. May kasama ako ng dalawa kami. Yung isang agency, nag-exam ako na hindi man lang ako kinontak or wala silang contact. So, naisip ko na, kasi may nakasabay kami yung nag-a-apply noon na undergrad siya ng edu. Hanggang third year yung nakuha niya. Hindi na siya nakapagpatuloy pa pero kasama siya agad sa lineup. As in, on that day nung apply namin after exam, sinabihan ka agad siya na, oh, this date, bumalik ka kasi may interview ka or final interview ka na sa employer. And yung isa naman na may tinapos, vocational course, 2-year course siya, kasama din siya. So, naisip ko dun, sabi ko dun sa kasama ko, baka ang kailangan nila is at least nakapag-college, undergrad, or graduate ng at least 2 years. Tapos, parang pinakawakan kasi namin nun is yung experience na lang namin. Pero hindi nga kami napasama sa line-up ng interview. Ganun din sa isa naming agency na pinuntahan na for Taiwan to, parehas. Um, ang pinakasiguro naging problem namin is height. Medyo ano kasi yung agency na yun sa height eh. So, yun. Pero meron kaming tinry naman na ibang agency. Japan naman siya. So, dun sa Japan na yun, sa amin na magkakasama, 5 kami nag-apply noon for nung initial biodata tsaka initial interview. Ako lang yung na-contact. So, kinontak ako na sabi sa akin for final interview ka, punta ka dito ng ganbang araw. Pumunta ako. Ilang taon na ako noon, 22. Tapos 29 kami all girls. Dalawang batch kami na magkaiba ng employer. So, 29 kami dun sa batch ko na nasamahan ko. Tapos sa 29 na yun, 8 lang kaming napili na nakapasa sa final interview. Tapos after ng final interview, meron pa silang sinasabing speed test. Kasi electronics yun. Ang medyo naging mali ko lang, hindi clear sa akin yung instructions yung gagawin din sa speed test. So, nag-cost siya para tumaas yung minutes ko, yung oras ko. So, yun nga, ang result, isa lang ako sa mga naging backup. So, ang pinakang sure lang talaga na ma-process or mapa-priority na makaalis is yung 6. So, 8 kami, 6 na sure, 2 backup. So, isa ako doon sa mga backup. Kapag nagkaroon ng problem dun sa 6 sa medical nila at requirements, sa kanila kami huhugutin yung 2 backup. Pero after nun, sama naman kami doon sa orientation. So, nalaman ko yung sa bago makaalis, mag-aaral muna ng Nihongo, 2 to 3 months yun. So, parang medyo nagkaroon ako ng, hala, mag-aaral. Eh, nag-work na ako, tapos yung kapatid ko nag-aaral ng college, eh, need din ng financial assistance. Eh, hindi naman sila maniningil daw muna about dun sa expenses kapag pambayad dun sa apartment na titirhan kasi stay-in yun. Ang pinakang gagastusin mo lang talaga is yung allowance mo pang araw-araw. So, naisip ko, saan naman ako kukuha nun? Eh, nagtatrabaho nga ako, tapos nag-help ako nun sa kapatid ko. So, yun, medyo hindi ako naging okay doon. So, alam, baka hindi to para sa akin. So, may chance sana kasi kung mag-follow up ako na mag-follow up, pwede akong paalis. Bibigyan ako ng slot kasi gano'n naman yun eh. Pero hindi na ako nag-follow up. So, wala na. Epis na siya. Pero good thing naman nun, hindi man ako nakapag-usapan ng time na yun. Kasi 2016, pumasok naman ako. So, kinontinue ko yung school ko. Yung 4-year course ko na edu. 2020, sabi ko nung habang nag-aral ako, after ko makapag-aral, mag-graduate, mag-apply na talaga ako abroad. Yun na yun. Kaset na yun sa mind ko, hindi ako magtuturo, mag-apply ako abroad. Ito naman nangyari, nagkaroon naman ng pandemic.
So, yun, isa ako sa mga virtual graduates noon, 2020. So, sobrang limit lang ng access natin. Hindi tayo pwede mag-travel nga sa labas, abroad pa kaya. So, pag-graduate ko, 2021, naghanap ako ng work, mga online. Nakapasa naman, kapagtrabaho naman sa BPO, naging call center agent naman. Isa rin yun sa mga dream yung jobs ko eh. So, yun, habang nag-work ako noon, nung medyo gumaan na yung paligid natin, 2022, 2023, nagbabrowse na ako niyan sa Facebook, mga page ng mga agency or site. Nagpapasa na ako niyan, mga online application. So, by September 2023, naka-receive ako ng text tsaka email na for biodata ako, for line up, ganyan, for exam and interview. Gulat ako, hindi ko maalala kung kailan ako nagpasa doon, pero pinuntahan ko yun. Pinuntahan ko siya. Pagpunta ko doon, yun, may mga initial requirements lang silang kinuha. Tapos by November, one day process lang. Morning ang exam. Pag nakapasa ka sa exam, kasi electronic naman siya, madali lang makompute kung kung pasado ka o hindi. So after na naman, yung interview sa employer, face-to-face yun, kaharap mo talaga. So, nakapasa ako ng exam. Tapos, eto na, hapon, interview. Meron akong kasama nung habang nag-apply. Magkasama kami dun sa interview. Lima-lima kasi yun by batch. Sa limang yun, ako lang yung nakapasa. Yung kasama ko hindi nakapasa sa interview. So, nalungkot ako. Oo, nalungkot ako syempre. Kasi naging close na kami nun. Tapos, dito na, happy kasi pumasa ako sa final interview for requirements na lang ako. Waiting na lang ako kung kaya ako magpapasa ng final requirements for medical. So, November ng happy. Nangyari yon yung pagpasa ko sa interview at exam. Ang nangyari naman, alphabetical. Yung apelido ko, R. So, dulo ako. Medyo natagalan akong i-contact kung kailan ako magpapasa at mag-medical. Parang na-contact nila ako May. So, May pa, ilang buwan pa yung lumipas. 6 na buwan bago ako na-contact ulit para magpasa. Pero syempre, sure na may pangalan na ako dun sa, ano na yun, sa agency na yun. Kasi may JO na kami, pumirma na kami sa kontrata eh. Pagpunta ko dun sa agency, pinasa ko yung mga requirements ko. Okay, hindi ako naman problema kasi alam ko, meron akong voters, meron akong SSS or UNID, may vaccine ako, wala akong problema doon. Ito naman naging problem ko. Yung pangalan ng tatay ko, may stamp siya, yung P. Instead na F, ang nauna P. So, nagkamali. Siyempre, typewriter yun sa PSA mismo. Pinapala siya ng F. So, kailangan kong mag-request ngayon ng Form 1A sa municipality. Nasa Laguna ako, tapos Quezon Province pa ako. Buti na lang yung nanay ko masipag. Siya yung pumunta ng munisipyo para mag-asikaso nun. And meron din naman akong kakilala sa munisipyo na kaklase ko siya nung elementary high school na nag-work doon mismo sa process na yun. So, medyo madali lang kasi nakokontak ko siya directly. So, after nun, nabigay naman kaagad pero mga siguro 5 araw pa kasi pinadala pa yung, I mean, deliver. Hindi ko naman pwedeng uwiin yun kasi may work din naman ako. So, nakuha ko. Balik ako ng agency. Sinabay ko na yung Senomar kasi yun yung wala ko din. Pupunta ko ng agency. Hindi ko alam kung bakit hindi nila sinabi kaagad para na i-request na kailangan pala yung panggitna ng magulang sa PSA is kompleto. Which is yung akin is initial lang. So, yun yung naging main problem ko sa documents ko. Na nag-iisang kulang na ipapasa ko para mabigyan ako ng referral para makapag-medical ako. So, ayun, sabi sa akin mag-request ka for petition of correction para sa panggitna ng magulang ko na kompleto. Kailangan buo yung middle name nila, hindi initial. So, yun, nasabi nila, 2 to 6 months daw yung pinakang tagal nun bago magproseso. Depende pa rin sa municipality kasi yung iba, 1 month lang dumadating na kagad sa kanila. So, ako naman, hindi ko na alam. Pero tuloy ko to sa next video ko.